Taong 1983, buwan ng Abril. Papunta kami noon sa Baguio kasama ko ang aking kasintahan na si Jing, upang doon namin idaos ang aming honeymoon. Nagkakantahan kami habang minamaneho ko ang aking kotse sa daan ng Marcos Highway paakyat sa zigzag. Isang bus ang biglang bumulaga, napakabilis ng pangyayari. Agad kong nakabig ang manibela pakaliwa at sumalpok ang bus sa kanang parting tagiliran sa hulihan ng aking sasakyan. Napapikit ako at naramdaman ko ang aming pag-ikot, hanggang sa nawala na ako ng nalalaman. Nakarinig ako ng mumunting tinig na nag-uusap. "Doc, kailan kaya siya magkakamalay?" Boses ng isang matandang babae na sa pakiwari ko ay ang aking ina. Pinilit kong igalaw ang aking katawan subalit lahat ng aking buong katawan ay hindi ko maigalaw. "Huwag ho kayong mag-alala ginang, malaki na ang kanyang ipinagbabago, hintayin na lang natin siyang magising." Tinig ng isang lalaki sa pakiwari ko ay doktor. Biglang naalala ko si Jing, nasaan na ang mahal ko? Pinipilit kong ibuka ang aking bibig upang sumigaw nang marinig nila ang aking katanungan. Subalit nakakaramdam ako ng pamamanhid ng buong katawan na hindi talagang makuhang igalaw. "Doktor," lumuluha ang mga mata niya at gumagalaw ang kanyang mga daliri. Bulalas ng aking ina. Unti-unti ngang nagkaroon ng pagbabago ang kondisyon ng aking katawan hanggang sa isang araw, nagawa ko nang imulat ang aking mga mata at nakapagsalita. "Inay, kumusta na si Jing, nasaan na siya?" Iyon ang unang lumabas sa aking bibig nang makita ko ang aking ina. "Anak, magpahinga ka na muna, kailangan mong magpagaling na mabuti, hindi ka pa dapat nag-aalala." Sagot ng aking ina na parang sa pakiwari ko ay may inililihim sa akin. Hindi ko napilit ang aking ina na sagutin ang aking katanungan, hanggang sa maramdaman ko ang pagpatak ng aking mga luha. Isang linggo ang nakalipas, nakakaupo na ako. Kinausap ako ng aking ina. "Anak, magpagaling kang mabuti at pagkalabas-labas natin dito sa hospital, pupuntahan natin si Jing." Nang marinig ko yun nabuhayan ako ng loob, gustong-gusto ko nang makita ang mahal ko, nasa sabik na akong siya ay makita, pero naandoon ang aking kaba at bilis ng tibok ng puso kapag naaalala ko siya. Lagi akong nakatanaw sa bintana, nakatingin sa malayo. "Mahal, magpapagaling ako para makita kitang muli. Muli tayong magsasama at ibubuhos ko ang aking buong panahon sa iyo, habang ako ay nabubuhay." Sambit ng aking isipan habang ako ay nakatanaw. "Maayos na ang kondisyon mo at maaari na kayong makauwi bukas." Iyon ang sabi ng doktor sa akin kaharap ang aking ina. "Inay, gusto kong puntahan natin si Jing bukas." Agad kong sinabi sa aking ina. "Sige anak, pupuntahan natin siya agad bukas." Sagot ng aking ina. Kinabukasan, nilisan nga naming ang hospital, sumakay kami sa isang van na minamaneho ng aking kapatid. Wala kaming imikan sa isa't isa habang binabagtas namin ang daan. Humawak ang aking ina sa aking braso ng mahigpit at tumingin sa akin. Lumingon ako sa kanya at nabanaag ko sa kanyang mga mata ang salitang hindi niya masabi sa akin. Nang malapit na kami sa aming bayan, lumiko ang aming sinasakyan. Pamilyar ako sa daang iyon. "Inay, saan tayo pupunta?" Biglang bumilis ang tibok ng puso ko at parang may sinasabi ang isip ko na ayaw kong paniwalaan. "Anak, ipanatag mo ang iyong kalooban, wala na si Jing." Sagot ng aking ina. Di ko mapigil ang aking pagluha nang marinig ko yun. Nanginig ang buo kong katawan at nakaramdam ng panghihina. Pagtigil ng van, inalalayan nila ako papunta sa puntod ng aking mahal. Napaluhod ako at labis ang pagluha sa pagkakataong yon. "Jing, bakit mo ako iniwan? Kay tagal kitang hinintay, dapat ako na lang ang nawala at hindi ikaw, mahal ko." Aking labis na pagtangis sa harap ng puntod. "Anak, tanggapin na natin ang katotohanan, wala na siya. May mas magandang plano sa iyo ang Diyos." Niyakap ako ng aking ina habang ako ay kanyang dinadamayan. Madilim na nang lisanin namin ang puntod at tinungo namin ang aming tahanan. Hindi halos ako makakain at hindi ako nakatulog ng gabing yon.
Madilim pa ng kinaumagahan agad akong lumabas ng aming tahanan, kahit nakakaramdam pa ako ng panghihina ay pinilit kong makalabas at sumakay ako sa tricycle upang puntahan kong muli ang puntod. Humiga ako sa puntod at aking niyakap. Mahal, pasensya ka na, di ko nagawang iligtas ang iyong buhay, sa bilis ng pangyayari wala na akong matandaan, patawarin mo ako mahal. Pumatak ng lubos ang aking luha hanggang sa mapapikit ako at nakatulog sa puntod. Naramdaman ko ang init, at pagmulat ko ay maliwanag na pala at sikat na ang araw. May narinig ako ng pagdating ng tricycle, paglingon ko sakay ang aking ina kasama ang bunso kong kapatid. Anak, pinag-alala mo kami, di ka man lang nagpaalam na pupunta ka pala dito. Sambit niya nang makalapit sa akin. Halika na uwi na tayo, para makakain ka na ng almusal, alam ko gutom ka. Mula noon, nagkaroon ng pagbabago ang lahat. Unti-unti akong nasanay at natatanggap ko na wala na siya. Lagi ko siyang dinadalaw araw-araw sa kanyang puntod, kinakausap palagi. Hanggang sa isang araw na padaan ako sa isang simbahan, pumasok ako at kinamayan naman ako bilang pagbati ng mga membro ng simbahan at binigyan ako ng upuan sa parteng unahan. Ang Panginoon natin ay mabuti. Wika ng pastor na nagsasalita. May mga bagay na hindi natin maunawaan, may mga bagay na napakarami nating katanungan, subalit di natin maiitanggi na ang Diyos ay mabuti. May mga bagay na ating hinihintay subalit hindi tayo nagtatagumpay. Gaano man tayo katiyaga, gaano man tayo kasinsiro sa ating adhikain may pagkakataong tayo ay nabibigo pa rin. Tandaan po natin ang Diyos ay may dakilang plano sa atin kaya nangyayari ang lahat ng ito dahil Siya ay mabuti sa atin. Kung minsan minamasama natin ang mga pangyayari, subalit hindi natin alam na ang gusto ng Diyos, gusto niya na tayo ay lumapit sa Kanya upang malaman natin kung ano ang Kanyang kalooban para din sa ating kabutihan. Purihin natin ang Diyos mga kapatid. Tumimo sa akin ang mga salitang iyon ng pastor. Nakaramdam ako ng saya at bagong pag-asa sa buhay. Pagkatapos ng pananambahan, kinausap ako ng pastor, sinabi niya na baka gusto kong Bible study sa aming tahanan. Agad akong tumugon at buhat nga noon lagi kaming nagkakaroon ng pag-aaral ng kasulatan. Naunawaan ko ang kabuluhan ng buhay, ang dakilang plano ng Diyos, at ang dakilang pag-asa. Lumipas ang 3 taon, nakilala ko si Ana, isang kapatiran, nagkagustuhan kami. Makalipas ang 1 taon nagpakasal kami. Sa ngayon may 2 kaming anak at pareho kaming naglilingkod sa Diyos. Doon ko napatunayan na ang bawat salita ng Diyos ay totoo at magtatagumpay ka kapag lumalakad ka sa Kanyang kalooban. Mer Story. Unang nalathala October 23, 2015. Isina video December 8, 2023. Salamat po.